Pinaggagawa nitong Quadcom, ha? Ito nakakatawa ito, ha? Talagang inutil tong mga nasa Quadcom, eh. Kita nyo, ha? Yung EJK, ayan a coinage nung mga leftist para magkaroon ng stigma yung kapag namamatay yung mga batang nire-recruit nila na maging NPA, pinapatay ng mga military pag nagkaka-enkwentro, sinasabi nila, EJK. Yan yung pumalit sa term na salvaging ng martial law. Sinalvage, di ba? Eh kung hindi naman ba ulalo itong mga nasa Quadcom, inadapt nila yung terminology ng mga komunista, ng mga Communist Front Organizations, na EJK. Eto, naglabas sila ng bill. Alam nyo kung ba't nakakatawa? Okay, ha? Sinasabi natin, EJK, try ng EJK, ng EJK. I-analyze natin yung term na EJK, ha? Extrajudicial killing, ha? 100,000 hearings na yata. Doon na umpisa umaga hanggang madaling araw, ha? Okay, talagang masipag kapag kumikita, eh, no? Anyway, Ano yung extrajudicial killing? Katulad ng sinabi ko, yan ay pagpatay ng hindi pinag-uutos ng hukuman. Anyway, ito pa, kung bakit extra joke itong EJK na to. Ayun, extra joke to, eh. JK, di ba? Joke, sabi ng mga bata. Okay. Ito masabi nitong explanatory note, nakakatawa, eh. Walang katuturan, eh. Ito yung tinasawag ng mga Gen Z na mema. May masabi lang. Ito, ha, word for word. May mga abogado natatawa kami rito. Ano bang pinagsasasabi nito mga ito? Talaga mapapailing ka na lang, eh. Kayo pa nagsasalita dyan sa Quadcom ng due process, guaranteed by the Constitution, concern kayo. Kayo nagba-violate, ha? Tuwing naghihiling kayo, bina-violate yung right to due process, right against self-incrimination, right to remain silent. Bago ngayon, concern kayo. Mga hipokrito kayo, eh. Okay. Etong pinaggagawa nitong Quadcom, ha? Ito nakakatawa ito, ha? Kita mo, ha? Para ma-justify yung kanilang pinaggagawa ro na walang kapararakan, na sabi nga ni Congressman Dan Marcoleta, hindi naman in aid of legislation, eh. Kaya ayaw nyo magsasasali at walang kakwenta-kwenta. Ito para ma-justify yung gastos nila na ang daming Jollibee binibili ron, eh. Oo, yun ang pinapakain sa amin. Napurga ako sa Jollibee nung pumunta ako roon. Wala namang kakwenta-kwenta ang ginagawa. Puro violation ng konstitusyon, na hindi naman in aid of legislation. Eto, mga kababayan, ang nangyayari kapag ang isang kongresista na katulad ni Dan Fernandez ay nagre-rely sa Google. Hindi nagkokonsulta sa tunay na abogado. Eto, Kengkoy, ha? Eto, naglabas sila ng bill na sinasabi ng extrajudicial killing daw ay heinous crime at dapat daw parusahan. Eto, alam nyo kung ba't nakakatawa? Okay, ha? Sinasabi natin, EJK, try ng EJK, ng EJK. I-analyze natin yung term na EJK, ha? Extrajudicial killing. Okay, anong ibig sabihin? Pagpatay ng wala sa judicial system. Ayun. Anong judicial system? Korte natin. Bakit tinawag na EJK? Hindi ko malaman nga kung bakit ito pang term na ginamit nila. Pagkatapos ng katakot-takot, 100,000 hearings na yata. Doon na umpisa umaga hanggang madaling araw, ha? Okay, talagang masipag kapag kumikita, eh, no? Anyway, Ano yung extrajudicial killing? Katulad ng sinabi ko, yan ay pagpatay ng hindi pinag-uutos ng hukuman. Bakit may term dati na extrajudicial killing? Hindi ko nga alam kung sino alam nyo, talagang inutil tong mga nasa Quadcom, eh. Puwera lang si Ace Barbers. Yan ang matino dyan sa 4 na chairman, eh, ha? Yan pinakamatino dyan, eh, si Ace Barbers. Okay. Kita nyo, ha? Yung EJK, ayan a coinage nung mga leftist para magkaroon ng stigma yung kapag namamatay yung mga batang nire-recruit nila
na maging NPA, pinapatay ng mga military pag nagkakaengkwentro, sinasabi nila, EJK. Yan yung pumalit sa term na salvaging ng martial law. Sinalvage, di ba? EJK. Para ma-stigmatize yung military. Kung hindi naman ba ulalo itong mga nasa Quadcom, inadapt nila yung terminology ng mga komunista, ng mga Communist Front Organizations na EJK. Opo. Okay, bakit nakakatawa ang term na EJK? Okay, eto ha. Ang hindi lamang EJK, extrajudicial killing, ay kapag ikaw ay nakasuhan ng isang krimen, heinous crime. Opo. Let's say, rape with homicide. Or rape na nasira yung ulo ng babae, ha? Or murder, ha? Opo. Na ikaw ay public official. Okay, maraming yung dati sa atin ay mayroong death penalty. Di ba yung si Leo Echegaray? Opo. Natatanda mo, execution by lethal injection. Lethal injection. Yun lang ang kamatayan, ang pagpatay na hindi EJK. Yeah. Yan, ha? Just to show you how stupid these people are. Kasi sanctioned yun ng hukuman. Yun ay kinasuhan sa RTC. Sinabi ng RTC, guilty ng incestuous rape. Ni-rape niya yung kanyang minor de edad na anak. Oh, sige. Nag-apila sa Court of Appeal. Sinabi, tama ang RTC, guilty. Death penalty. Umakyat sa Supreme Court, sinabi ng Supreme Court, tama ang RTC at ang Court of Appeals, guilty. Death penalty. Nung may death penalty that pa, time, alam ko panahon ni Erap yun, kung ako'y hindi nagkakamali, ako'y tama. Sabi nga ni, it used the immortal words of Apo. Apo Ferdinand Sr. Okay. Kaya yon ay, death penalty, nasa death row. Yes. Okay. Dinala sa execution chamber. Iniiniksyonan ng sodium pentatolbe, whatever. May iniiniksyonan doon una para ma-sedate, makatulog. Then isang gamot para tumigil yung tibok ng puso. Isang gamot para tumigil yung muscle sa lungs. Hanggang mamamatay ka. Pero hindi mo na alam yung tulog ka. Painless talaga. Painless, oo. Yun lang ang pagpatay na hindi EJK. Kasi sanctioned ng korte. Ang korte ang nagpataw ng death penalty. Lahat po ng pagpatay, sabihin mong may batas, walang batas na EJK. EJK yan. Halimbawa, pinatay ko si Dan Fernandez. Halimbawa, hindi ko naman gagawin. Ako'y isang mapayapang tao, ha? Grabe. Actually, natutuwa nga ako kay Dan Fernandez. Di ba, dinimanda namin yung Quadcom. Opo. Di ba sabi niya, hindi kailangan maging abogado para maintindihan yung batas. Bakit hindi siya ang humarap doon sa Supreme Court doon sa kaso? Di ba, mag-google na lang siya habang tinatanong siya ng mga estrado na Supreme Court. Sabi kanya kasi, hindi na kailangan maging abogado. Anyway, eto pa, kung bakit extra joke itong EJK na to. Ayun, extra joke. to JK, di ba? Joke, sabi ng mga bata. Okay po. Kung kahit anong patayan, kaya nag-away ang magkapitbahay, kay pinlano mo, political assassination, kay aksidente, yung homicide through reckless imprudence, lahat yan EJK Hindi mo na kailangang i-define kung ano yung EJK. Lahat yan extrajudicial killing. Bakit? Dahil hindi na magkakaroon ngayon ng hindi EJK. Dahil ang death penalty ay suspended. Wala pong batas ngayon na may death penalty. So, kahit sinong patayin ng sino man, under any circumstances, EJK yan tawag. EJK yun extrajudicial killing. Kailangan mo pa bang i-define yun? Yan, ang isang kakengko yan, nitong Quadcom. Yan ang nangyayari kung Google ang batayan mo, sa batas. Okay, kawawa naman pala si, kengkoy pa to. Si Kong Ace na nasama. Ito masabi nitong explanatory note, nakakatawa walang katuturan ito yung tinasawag ng mga Gen Z na mema. Mema sabi lang, ito word for word. May mga abogado natatawa kami rito. Extrajudicial killing or the killing of individuals without judicial proceedings or legal authority
poses a grave threat to the rule of law, democracy, and the protection of human rights. Okay. Siyempre! Hello! Siyempre, kahit ba sinong pinatay mo, hindi labag sa batas. Opo. Kailan ka ba pumatay na hindi labag sa batas? Unless may judicial sanction. Oh. Okay po. These acts bypass established judicial procedures. Siyempre, kahit mag-judicial procedure ka naman, di mo pwedeng patayin eh. Undermining public trust in the justice system. Siyempre. And violating the basic rights of life in due process. Siyempre. Siyempre, pag pinatay mo ako, di na-violate mo yung right to life ko. Patay ako eh. Ayaw. Ano ba pinagsasasabi nito mga to? Talaga mapapailing ka na lang eh. Oo, guaranteed by the Constitution. O kayo pa nagsasalita dyan sa Quadcom ng due process, Oh my guaranteed God. by the Constitution, concerned kayo. Kayo nagba-violate. Tuwing naghihiling kayo, bina-violate yung right to due process, right against self-incrimination, right to remain silent. Oh, ba't ganyan? Bago ngayon, concerned kayo. Mga hipokrito kayo eh. This bill seeks to explicitly criminalize EJK. Hindi na po nyo kailangang i-criminalize ang EJK. Criminalize na ang lahat ng klaseng pagpatay. Yun. Pag pinapatay kita, inutos ko. Ay, Vic, patayin mo si Dan Fernandez. Example lang ito, hindi ko pinapapatay sa'yo, Simba ko mamaya, may mangyari doon eh. Pagbintangan ko Uy, ka. bakit? Example eh. Gago pa naman ako. Sasabihin kong patayin siya on air bago papapatay ko siya eh. Yan lang. Ba naman ako? Anak ng Yan pating lang. naman buhay. Vic, patayin mo si Dan Fernandez. Pag nahuli ka, ikaw yung pumatay, murder ka. Ako murder din kasi patayin mo si Dan Fernandez, bigyan kita 100,000. Nag-utos ka. Ako, murder din. Kailangan mo bang i-criminalize yun as EJK? Murder nga yun. Ngayon, kung life imprisonment na yun kasi aggravated by, by reward or promise. Ayun. Ano na yun? Dan Life Fernandez. imprisonment na yun. Hindi mo na kailangan itong batas na to. Ako ay pulis. Sinasabi pa rito, pagka pulis daw, ay life imprisonment daw. Nakalagay na nga sa batas, pag ginamit mo yung kapangyarihan mo para gumawa ng krimen, mas mataas ang penalty. Yeah. Pagpatay, life imprisonment na kung opisyal daw ako ng gobyerno, ako daw ay dapat life imprisonment. May batas na po. Yan Ito mo naman EJKs are defined as unlawful killings carried out by state agents or individuals acting with the consent or tolerance of authorities. May krimen na po dyan. Kaya nga may principal by inducement, principal by direct participation. Principal by indispensable cooperation. May batas na po. 19 kopong-kopong pa po. Batas na yan. Nasa revised penal code na yan, mga pogi. Ano pong pinagsasabi niyang EJK? EJK po lahat yan. Okay. Is any state agent found guilty of committing EJK will face life imprisonment. Okay. Ganun na nga talaga ang penalty. Pero Ay, attorney, nako. ang puso mo, Eto, ikatan mo. Hindi, nakukonsumi lang ako kasi sinasayang yung pera ng gobyerno sa walang kapararakan. Meron pang provisions for reparations to be paid to the families of victims. Meron na nga provision sa ating batas. Talagang may reparations. Eto, dinagdagan mo pa ng extra layer, nakakatawa to eh. Dinagdagan mo pa ng extra layer ng bureaucracy na naman. Nag-create ka na naman ng extrajudicial killings claim board. Ang hukuman na nga po ang nagbibigay ng reparation. Pag may pinatay ka, dapat bayaran mo rin. You are also civilly liable. Ayun. All they have to do, etong mga mambabatas ito ay i-amyendahan yung batas para yung bayad sa pinatay, nasa pamilya ng pinatay na tao. Kasi mahirap bayaran yung patay eh. Hindi niya tatanggapin yun. Hindi niya ma-appreciate yun eh. Patay na siya eh. Pag patay ka, limitado na activities mo eh. Nakahiga ka lang doon eh. Yung ibibigay sa pamilya ng pinatay, i-increase nyo. Lagay nyo sa batas.
lahat ng nakapatay, magbabayad ng 1 milyon. Ayun. Oh, yun ang gawin nyo. Hindi na itong walang kakwenta-kwenta, nakakatawa lang kayo eh. Extrajudicial killing. All killings are extrajudicial. Oh. Oh, Ay, lessons nako, learned from you ha. Salamat po. Hindi, totoo. Hindi, knowledge Walang yan, killing na judicial ngayon. There's Opo. no such thing as a judicially sanctioned killing kasi unang-una, execution lang yon. Ayun. Perpetrated or an execution implemented by the state, by the executive according to a court decision. Opo. Pangalawa, suspended po death penalty. So, hindi po mag-aarang magkaroon ng judicial killing. Lahat extrajudicial killing, hindi na po kailangan yung batas nyo. Mema lang po kayo dyan. Gina-justify nyo lang kung bakit kayo naghihiring dyan. Ha? Eh, huwag nyo na kami lokohin eh. Matatalino na po mga tao ngayon, hindi na maloloko.